Meron pong nag-comment sa isang post ko. Hello po, good eve. Asking lang po sana, normal lang po ba na hindi nakakapag-poop mahigit 1 week na din po kasi? Hindi po humihilab tiyan ko or sumasakit. Dati po, puro meat kinakain ko, kaso po, pag dudumi po ako, sobrang tigas niya, totally, hindi ko po talaga siya mailabas. Kailangan ko pa uminom ng laxative para lumambot siya at mailabas ko. Kaya nag-change po ako ng diet. Nag-rice po ako pero mga 2 or 3 kutsara lang sa tanghali at gabi. Tapos more on gulay po ako, totally sobrang daming gulay, pechay, repolyo, talong. Tapos ang meat ko po is konti lang, pero napansin ko po hindi naman ako nadudumi kahit more on green veggies na ako. Bali yung serving po ng kanin ko siguro half cup lang maghapon na yon. Sana po may makasagot sa tanong ko. Maraming salamat po. Almost 2 months na din po ako sa LCIF. Based po sa comment na ito, na-prove po natin na ang pagkain ng gulay ay hindi solution sa constipation. Itong nasa video ngayon ay ang mga pagkain ko noong nagsisimula pa lang ako sa low carb. Makikita po natin na half ng plate ko more on greens po talaga or plants. And half combination of protein and fats. During these months, naka-experience din po ako ng constipation. Pero dahil tuloy-tuloy ang pagre-research ko sa low carb way of eating, na-discover ko po na kailangan pala nating damihan ang protein and fats kaysa sa mga plants or vegetables. Kaya para sa mga baguhan, importante po talaga na magpag-guide tayo sa mga experts para mas magawa po natin ang low carb way of eating ng tama. Lalong-lalo na yung may mga underlying diseases or ang tinatawag na may mga special conditions. Marami na po ako mga videos na paulit-ulit sinasabi ang protein and fats ay kailangan ng katawan natin to function well. Hindi po natin priority ang mga vegetables or mga plants. Lalong-lalo na sa mga oxalate-sensitive people or may mga sensitivity sa mga plants. Marami din pong mga nagsasabi paano yan wala ng source of fiber. Sa totoo lang po, ang fiber ay hindi po natin kailangan sa katawan. Nire-reject lang po ito ng katawan natin. Ang fiber po ay pwedeng i-compare sa isang cardboard. Kapag pinasok po natin sa katawan natin, lalabas po ang cardboard as cardboard pa rin po ito. Dahil hindi po kayang i-absorb ng katawan natin halos lahat ng mga vegetables or plant-based foods. Ngayon, ano ang dapat gawin para masolusyonan ang constipation? Napakadali lang po. Just add more fat to your low-carb meals. And don't forget, keep hydrated. Uulitin ko, prioritize protein and fat to your diet. Protein and fats are the macronutrients needed by our body to function well. Kagaya ng lagi kong binabanggit sa mga previous videos, protein and fats are needed for the production of cell membranes, repair of damaged cells, production of hormones, proper brain function, and many more. At syempre, as source of our energy. Dahil kung naka-high carb po tayo, ang source of energy natin ay from carbohydrates or sugar, which is not sustainable. One more thing, carbohydrates or sugar as source of energy is more on side effects than benefits. Kaya, ang mas sustainable po na source of energy ay ang fat po talaga. At wala pong napatunayan na mga side effects nito. Pero sasabihin ng iba na delikado ang cholesterol. For your information, wala pong napatunayan na ang cholesterol ay cause ng heart disease. Dahil ang totoo po na cause ng heart disease ay ang pagkain ng mga high in carbohydrates or sugary foods and beverages na nakakataas ng triglycerides, blood sugar, and blood pressure. Stay low carb, happy, healthy, and fit everyone. Please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips. Please check comment section. Nandyan po ang link ng video ni Dr. Ken Berry talking about fiber.